Okay po. Ayan. Malinaw ba? Ayan. Okay. So dito na lang po tayo sa sa ating live. Ayan, explain na lang po natin. Okay, kasi po yung ating Zoom ay kailangan may bayad na. Okay. So, gaya ng napakinggan natin kanina, sinabi doon sa video kanina, ang Arabic alphabet ay meron siyang 28 letters. Okay? So, inshallah po ay isa-isahin natin ulit ang mga letters na ito. So, ang unang letter na kukuhanin natin ay ang alif. Okay, ito po yung kanyang pangalan na makikita natin sa ating screen. Okay? At ito po ang kanyang itsura kung siya ay nag-iisa. Ayan. So dito po mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hinihikayat po namin kayo na bigkasin nyo rin po ang letra. Halimbawa, pag sinabi naming alif, so gagayahin nyo rin alif. Ayan. Hanggat maari, padamihin mo ng pagbigkas. Alif, alif, alif. Ayan. Para po ay maano natin. Okay, next. Okay, sinabi natin na ang pangalan nito ay alif. Ayan. Alif. Tapos po, kung i-apply natin yung vowels nito, ito na po yung vowels niya na makita natin dito. So, sinabi natin kanina, kapag nakita natin ang small hyphen, ay small bar, sa ibabaw ng letra, ang pagbasa ay A. Okay, kapag makita naman natin sa ilalim, okay, ang pagbasa sa kanya ay I. At kapag ganito naman, okay, kapag makita natin itong maliit na comma sa ibabaw ng letra, ang pagbasa sa kanya ay U. Okay, babasahin po natin. Sabayan nyo po. A, I, U. Okay, kung mapansin nyo, hindi muna natin ginamit ang ilang mga vowels, kagaya ng an, in, on, at saka yung mga mad, yung pagpapahaba. So, inshallah, saka na lang yun pagka matapos natin ang mismong itong mga letra. Inshallah po, ay dito muna tayo sa tatlong basic na vowels, yung A, I, U lamang, para madali doon sa mga baguhan natin. Saka natin ipasok yung mga ibang vowels kapag natapos na natin to. Okay? Okay, yung alif, yan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung alif po ay gaya ng sinabi natin, ito po ay matatagpuan palagi sa ibabaw ng linya. Okay, tandaan nyo po, ang letrang ito ay palagi pong matatagpuan sa ibabaw ng linya, na kahit pumasok siya sa sentence ay palagi siyang nasa ibabaw ng linya. Tandaan po natin yung kasi kapag sila ay pumasok na sa sentence, ay maaring mag-iiba ang kanilang mga itsura. Okay, mag-iiba ang kanilang mga itsura. So, kung kaya ay inshallah ipasok natin ang kanilang itsura, ang magiging itsura sa unahan. Ayan, ito po sa unahan. At ito po sa gitna. At ito naman yung sa hulihan. So, kung mapapansin ninyo, ay
may mga letra kasi dito na magbabago, maaring magbabago ang kanilang mga itsura. So kinakailangan nating makabisado at tandaan ang kanilang mga bahay, ang kanilang mga guhit-guhit, ang kanilang mga buntot, at ang kanilang mga tinatawag na mga tuldok. Kasi pag pumasok sila sa sentence, mamaya ay maaring magbabago nga ang kanilang itsura. Pero itong alif ay medyo medyo simple lang siya. Kasi ang katumbas nito sa English ay A, letter A. So kaya yung mga vowels niya mabilis din bigkasin. A, I, U. A, I, U. So yung bunganga po natin dito ay lang nakabukas. Nakabuka lang yung ating bunganga. Ay normal lang. A, I, U. Ayan. Pagkatapos, kung i-apply po natin ang alif, okay, tandaan din pala natin yung pangalan niya, alif. Okay, kailangan natin makabisado yung kanyang pangalan. Yung alif po, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung ipasok po natin sa sentence, nakagaya po makikita natin dito sa ating halimbawa. Ito po, yung letrang alif, ito na po ang kanyang magiging itsura kapag siya po ay nasa unahan, kagaya po nitong halimbawa natin sa ibabaw. Ayan. So kung mapapansin nyo po, ang sumunod na letra ay hindi dumikit sa kanya. I mean, hindi dumugtong sa kanya. Ayan, tandaan po natin, kasi po ang alif ay kabilang po sa mga letra na hindi pwedeng dugtungan. Okay? Hindi siya pwedeng dugtungan, ngunit pwede siyang dumugtong sa ibang letra. Okay, tandaan po natin, uulitin ko, ang alif po, ito po ang alif, kagaya ng makikita natin dito, yung pula na naka-highlights, ay nakahiwalay siya sa sumunod na letra kasi po hindi siya pwedeng dugtungan. Tandaan po natin yon. So ito na po ang magiging itsura ng alif kapag siya ay nasa unahan. So, payo ko sa mga lalo sa mga baguhan natin na talagang gustong matuto ng alphabet na ito. Inshallah, sikapin po natin tulungan natin ang ating mga sarili na makabisado natin. Malapit na po ang Ramadan at inshallah makabasa tayo ng Quran. Yung ito po, yung ginamit natin dito na halimbawa, kasi kung since na hindi pa nila alam ang mga ibang letra, ay huwag muna nilang pansinin ang mga ibang letra. Yung papansinin lamang po ay mismo yung letra na pinag-uusapan natin kagaya ng alif. Ito lamang po ang inyong papansinin. Okay? Yung mga ibang letra ay hayaan po muna natin. Kasi ang purpose natin ay makita natin ang magiging itsura ng alif kapag siya ay nasa unahan. Ayan. At kapag siya ay nasa gitna naman, ang kanyang magiging itsura ay ganito po. Ayan, ganyan. Ito na po ang kanyang itsura. Nakagaya po ng nasa itaas. So, ang itsura ng alif dito ay dumugtong siya sa letrang ito. Yan, diba? So, sinabi ko kanina na ang letrang ito ay hindi pwedeng dugtungan, ngunit pwede siyang dumugtong sa ibang letra na kagaya po nito. Dumugtong po siya sa letrang ito. At yung vowel niya dito ay ito yung sinabi natin kanina, yung sukun. O di kaya tatawag na silent letter o di kaya yung patay na letra. Okay, patay na letra. So wag mo nating basahin kasi yung mga kapatid nating mga baguhan ay hindi nila masasabayan. So gaya ng sinabi ko, dito lang muna tayo mag-focus. Ito po mismo yung highlights na to, yung nakapula. Tandaan po natin na ito po ang itsura ng alif kapag siya ay nasa sa gitna. At kung napansin natin naman, yung kasunod na letra ay hindi siya dumugtong dito kasi hindi siya pwedeng dugtungan. At ang itsura po ng alif kapag siya ay nasa hulihan, ayan, ito po ang kanyang itsura. Okay, yan po ang kanyang itsura kapag siya ay nasa hulihan. Kagaya din po nito. Ayan, sa example natin sa ibabaw. So, ang itsura po ng alif, kapag siya ay nasa hulihan, parang kagaya lang din ng nasa gitna. Okay, kaya lang, wala nang sumunod sa kanya kasi siya ay nasa hulihan na. Okay?
So, sana ay sa mga viewers pala natin, pwede nyo pong i-take down notes, pwede nyo pong isulat sa inyong mga papel ang mga letrang ito. Okay, yung kanyang itsura kapag siya ay singular, kapag siya ay kapag siya ay nag-iisa. Okay, kapag siya ay single. Okay, at ano pong itsura niya sa unahan, ano pa ang maging itsura niya sa gitna, at ang kanyang maging itsura sa hulihan. At the same time ay pinasok na rin po natin yung vowels para po ay maging madali para sa atin. Next letter po natin ay ba. Okay, sundan nyo po. Ba. Okay, ba. Yung ba ay ang katumbas po nito sa English alphabet ay yung letter B. Okay, kung kaya ay madali lang din yung yung letrang ito, madali lang din siya kasi ang itsura niya, ang kanyang pagbigkas pala ay hindi siya mahirap bigasin. Normal lang sa ating mga bunganga. Ba. Okay? Kayo nga po, mga tagasunod natin, bigasin nyo. Ba. Okay, ang pangalan niya ay ba. So, ang itsura po nito ay para siyang pinahiga na na letter B. Okay, para siyang pinahiga na letter B, letter C pala. Parang pinahiga na letter C at mayroong isang tuldok sa ilalim nito. Ayan. Okay. At ang letrang ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay palagi po nasa ibabaw din ng linya. Nakagaya ng alif kanina. Palagi din po siya sa ibabaw ng linya. Okay, maging sa unahan man siya, ayan, sa gitna at sa hulihan ay palagi po siyang nasa ibabaw ng tinatawag na linya. Okay. Ay apply po natin yung yung vowel. Okay, yung vowels niya. At kung makita natin itong small bar sa ibabaw ng letra, ayan, ang bagbasa natin ay ba. Okay? Ba. At kapag sa ilalim naman, nakagaya po nito ay B. At kapag ganito naman, ayan, yung parang maliit na comma na matatagpuan pa rin sa ibabaw ng letra ay bu. Okay, babasahin po natin. Sabayan niyo po kami. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Ikaw nga, Brother Said. Ba, bi, bu. Yan, ba, bi, bu. Bu. Kanina yung alif, a, i, u. Ngayon, ba, bi, bu. Ayan. So, ang itsura po ng ba kapag siya po ay nasa unahan, kapag siya po ay nasa unahan, ito na po ang magiging itsura ng ba kapag siya ay nasa sa unahan. Okay, ito po yung sinasabi ko kanina, kinakailangan po nating tandaan. Okay, kinakailangan nating kabisaduhin ang kaniyang itsura. Okay, so, ang itsura ng ba kapag siya ay single, ayan, kapag siya ay single, ito lang po ang kanyang itsura. Talagang buo ang kanyang bahay at yung tuldok sa ilalim. Ngunit kapag siya ay pumasok na sa sentence, nakagaya po nito, ay naiwan na lang yung ulo ng itong kalahating bahagi ng kanyang katawan. Okay, ng kanyang bahay pala. Ayan. Tapos ang tuldok ay dito mismo sa ilalim. Okay, sa ilalim nito, hindi sa gitna. Okay, sa ilalim nito. So, ang tatandaan po natin dito, mga kapatid, ay itong mismo ang itsura niya. Ayan, itong ulo niya at saka yung kanyang tuldok. Okay, diyan po natin malalaman. Okay? Tapos, kapag siya po ay nasa gitna, ito na po ang itsura ng ba. So talagang kung papansinin natin ay talagang napakalayo ng itsura niya sa original, sa original na letter niya na siya ay single lamang. Ayan. 'Di ba? So talagang napakalaki ng ng pinagkaiba. So kung kaya yung talagang tatandaan po natin, yan, yung tatandaan po talaga natin dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ang kanyang
mismo ang kanyang tuldok. Ito po. Ito. So saan po isusulat ang tuldok? Dito mismo sa ilalim ng ano na to, ng itong parang ngipin na to. Ayan, diyan mismo sa ilalim. Okay? So yan na po ang itsura ng ba. Ayan. So dito ang vowel ng ba dito ay a. Ayan, yung fatha, a. Ito naman sa gitna, yung vowel niya dito ay sukun. Okay? So ano po to hindi po to naka-specific yung mga vowels nila. Depende po yun sa Depende po yun sa sentence na ginagamit natin. At ang itsura ng ba kapag siya ay nasa hulihan, okay, ay babalik po siya sa kanyang original na na kanaanyo. Ayan, sa original na itsura nito. Ayan. So bumalik po siya sa kanyang original na itsura. At ang vowel po nito, ayan, itong vowel na ito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dito kasi sa computer natin, ang ginamit po natin dito ay yung computer. So yung vowel ng computer, ito ang tawag po dito ay tanwin. Okay? Ngunit ito ay dalawang dhamma. Okay? Dalawang dhamma, yung ito po, dalawang ganito po. Kaso sa computer, ito po yung ginamit ng computer. Kaya po, kung makita po natin ito, ang pagbasa natin dito ay on. Ayan, on. Okay? On. Ayan. So, ulitin po natin. Okay, basahin po natin ito. Ba, bi, bu. Ayan. Next letter po, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang next letter po natin ay ta. Okay? Ta. Yung ta, ito po yung letter T. Yung katumbas nito sa English. At yung bunganga po natin dito, kapag babasahin po natin ito ay nakabuka po yung ating bunganga. Ayan, ta. Okay, kayo nga po. Ta. 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 Okay, normal lang. Ta. 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 Ayan. Ta. Ti. To. Ang itsura po ng ta ay parang pinahiga din na letter C, kagaya po ng ba kanina. Ito po. Yung ba po ay meron po siyang isang tuldok saan sa ilalim. Ayan. Ngunit ang ta ay dalawang tuldok naman sa ibabaw. Okay, so ito po yung tandaan natin kasi halos magkakaparehas po sila ng ba, lalong-lalo na kapag pumasok sila sa sentence. So ang makikilala lamang natin ang letrang ito sa kanilang mga ulo, lalong-lalo sa tuldok na to. Ayan, kagaya po nito Kagaya po nitong halimbawa natin kapag sila ay nasa unahan, sa gitna at saka sa hulihan. So kung ipasok po natin, i-apply po natin yung vowels sa letrang ta. I-apply po natin yung vowel sa letrang ta. Ayan. Kapag makita po natin ang small bar sa ibabaw ng letra, ayan, ay babasahin natin ng ta. Okay, ta. At kapag sa ilalim naman, ayan, kapag sa ilalim naman, ito po mismong yung sa mouse ko, ayan. Kapag sa ilalim naman, isang guhit sa ilalim, ay babasahin natin ng T. Okay? At kapag ito naman ang makikita natin, ayan, yung comma, yung dhamma sa ibabaw ng letra, ang pagbasa natin ay tu. So, babasahin po natin ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Ayan. So, ang itsura po ng ta kapag siya po ay nasa unahan, okay, ay ito po ang kanyang magiging itsura. So gaya din po siya ng ba kanina, ngunit ito po ay mayroong dalawang tuldok sa ibabaw. Okay, dalawang tuldok sa ibabaw nito.
Ayan, yung ba kasi kanina, ayan, ito po ay isang tuldok lamang sa ilalim hindi sa taas. So ito naman yung ta, ang tuldok po niya dalawang tuldok saan? Sa ibabaw. Yan, so tandaan niyo po yan kasi pag makita niyo po ito sa loob ng Quran ay ganito po ang kanyang magiging itsura. Kasi dugtong-dugtong na po 'yon. Okay? So kinakailangan din nating makabisado ang kanilang mga itsura sa unahan na kagaya po nito. At ang kanyang magiging itsura sa gitna ay ito po ang kanyang itsura kapag siya ay nasa gitna. Ayan po. So, itong ngipin lamang ang naiwan, ayan, at dalawang tuldok sa ibabaw. So, talagang tatandaan po talaga natin ang kanilang mga itsura. Kasi yung ba kanina, kung pansinin nyo, yan po, ayan, parehas din sila ng bahay, ngunit ang tuldok nito ay nasa ilalim. Pero yung ta, dalawang tuldok po sa ibabaw. At ang itsura naman nito sa kapag siya ay nasa hulihan, okay, ito po ang kanyang magiging itsura kapag siya ay nasa hulihan. So, babalik din po siya sa kanyang original na anyo. Ayan, bumalik po siya. So, madali lang. So, ang tandaan lang po natin dito ay kapag siya ay nasa unahan at saka sa gitna. Okay? Malinaw po. Next letter po natin ay ang tinatawag na sa. Okay, alam ko medyo mahirap din medyo mahirap din bigasin ang letrang ito kasi kapag once na hindi natin mailabas yung hangin nito ay mahirapan tayong bigkasin ang letrang ito. So, kung bibigkasin po natin, yung dila po natin ay dito sa kapantay po ng ating mga ngipin. Okay, ngunit ilabas po natin ang hangin. Halimbawa, sa ayan. Ikaw nga, Brother Said. Mashallah. Okay. Okay, i-apply po natin yung vowels. Ayan. At kapag makita natin ang small bar ulit sa ibabaw nito, ayan, ang pagbasa natin ay sa. Kapag sa ilalim naman, ganito po ay si. At kapag ganito naman, yung dhamma sa ibabaw ng letra ay babasahin natin ng thu. Okay, basahin po natin sa. Okay, sa, si, thu. Isa pa, sa, si, thu. Ayan. So, kung ang kanyang magiging itsura kapag siya po ay nasa unahan, ito po mga kapatid, yung itsura ng sa kapag siya ay nasa unahan ay ganito po. Ayan. Ayan, natanggal na naman yung kanyang kasama dito, yung kanyang buntot at naiwan ang kanyang ulo at kasama niya yung kanyang tatlong tuldok naman sa ibabaw. Kanina kasi yung ta, ayan, dalawang tuldok sa ibabaw. Yung ba ay isang tuldok sa ilalim. So, tandaan po natin, baka ito po, nakakalito po ito, yung ba, yung ta, at saka yung sa, nakakalito po kasi kapag pumasok po sila sa sentence, ay magkakaiba na lang sila base sa kanilang mga tuldok. Yung ba, isang tuldok sa ilalim, yung ta, dalawang tuldok sa ibabaw, at yung sa naman ay tatlong tuldok saan? Sa ibabaw pa rin. Okay, sa ibabaw pa rin niya. At ang itsura naman ng sa kapag siya po ay nasa sa unahan ay kagaya po nito, yan. Ito po, at yung ulo na lang ang naiwan, tapos mayroong tatlong tuldok sa ibabaw. At kapag siya ay nasa gitna, ay kagaya po nito na makikita natin sa ating screen. Ayan. Ito po mismo, dito po mismo yung tuldok nito sa may ibabaw nito. Tatlong tuldok saan? Sa ibabaw nito. At sa hulihan naman, ayan,
kapag ang kanyang itsura sa ulihan ay ganito po, babalik din po siya ulit sa kanyang original na anyo, na itsura po ganyan. So, yung ano po, yung ito pong ba, yung ta, at saka yung tha, ayan, ay magkaparehas po sila. Halos magkaparehas po sila. Okay, lalo kapag sila ay pumasok sa sentence. Yan. Mag-iiba lamang sila sa kanilang mga tuldok. Yung ba, isang tuldok sa ibabaw. Yung ta, 2 tuldok sa ibabaw. At yung tha ay 3 tuldok sa ibabaw. Okay, so ulitin ko po. Yung itong ba, ta, at saka yung tha ay palagi din po sila sa ibabaw ng letra. Ay sa ibabaw ng linya pala. Okay, palagi po sila sa ibabaw ng linya, maging sila man ay nasa unahan, sa gitna, at saka sa hulihan. Palagi po sila sa ibabaw. Hindi po sila pwedeng bumaba sa linya. Okay, tandaan po natin. Yung alif, ba, ta, at saka yung tha. Okay? Ang mga letrang ito ay palagi po sila sa ibabaw ng linya. Okay, para po mabilis natin silang makilala, kailangan nating tandaan. Palagi po siyang sa ibabaw ng linya. Okay, ilan ang nakuha natin? 4. Alif, ba, ta, at saka tha. Yan. Next letter po natin, mga kapatid, ay ang tinatawag na jim. Okay, jim. Jim. Madali lang siya kasi ang katumbas nito sa English ay J. Jim. Okay, letter J. So, ang letrang jim, okay, ito po ang kanyang itsura. Ayan. Ito po ang kanyang itsura. So, ganito po at may tuldok sa gitna. Ayan, nakagaya po nito na makikita po natin sa ating screen. Tandaan po natin, no? Jim. Ito po ang kanyang itsura kapag siya ay single. Okay? Ngunit kapag siya ay dumugtong na sa iba, magbabago po ang kanyang itsura. Okay? So, kung i-apply po natin yung vowels, mga kapatid, kapag makita natin itong small bar sa ibabaw nito, ay babasahin natin ng ja. Ja. Kapag sa ilalim naman, G. G. Kapag ganito, Ju. Ju. Okay, ja, G, Ju. Ja, G. G, Ju. Ayan. Ja, G, Ju. Okay. So, ang itsura ng jim, ang itsura po ng jim kapag siya po ay nasa unahan, okay, kapag siya po ay nasa unahan, ang itsura po ng jim ay magbabago po. Nakagaya po ng makikita natin dito sa ating screen. Ayan. Na kung saan talagang nagbago, okay, ang kanyang itsura. Okay. Pakikuha mo nga dyan, bro, yung sa loob yung ito. Para i-explain natin ng maayos doon sa ating screen. Okay po. Okay. Para makita nila ako. Okay, yung itsura ng gym, tingnan mo nga bro sa ating screen kung baka putol yung ulo ko. Hindi ba? Okay. Yung itsura po ng gym natin kapag siya po ay nasa unahan, ayan, ay kagaya po nito. Ayan, yung ito pong mismong ulo ng gym. Okay ba? Kita? Hindi putol yung ulo? Hindi putol yung leg pala? Sakto lang. Okay. Yung itsura po ng gym, ayan, ito po mismo, no? At yung kanyang tuldok, ito na po.
Ayan, ito lang muna yung papansinin natin. Yung kasunod niya ay saka na muna. Huwag mo nang pansinin yun. Ito na lang muna. So, gaya ng sinabi natin na talagang nagbago nga ang kanyang itsura. Kung pansinin niyo po ang kanyang original na itsura ay ganito po. Ngunit nung siya ay pumasok sa sentence, ay naiwan na tong kanyang ulo na ito, tapos yung buntot nawala. Okay? Ang tuldok na lang niya. So ito po ang ating talagang tatandaan, yung kanyang ulo at ang kanyang tuldok. At kapag siya naman po ay nasa una, sa gitna, ito, nakagaya po nito. Yan, nakagaya po nito. Ayan. Ganun din po Okay, dapat itong guhit na to, dapat itim pa rin to. Kaya lang, dahil sa computer natin, hindi siya mabago, so talagang sumama siya dyan. Pero ang pinaka-itsura ng Jim, kapag siya ay nasa gitna, ay ganito lamang sana, at saka yung itong tuldok niya sa ilalim. So ito po ang itsura ng Jim kapag siya po ay nasa gitna. At kapag siya po ay nasa hulihan, ay babalik siya sa kanyang original na anyo, na kagaya po nito. Ayan. So bumalik po siya sa kanyang original na itsura. Okay, so babasahin po natin ulit. Ja, Ji, Ju. Ja, Ji, Ju. Okay, so madali lang po siya. Madali lang siyang bigkasin. Next letter po natin, mga kapatid, ay ang tinatawag na ha. Ha. Okay? Ha. Okay. Aminin natin na ang letrang ito ay medyo mahirap sa bigkasin. Ha. 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 May siya, no? Kasi parang, kasi itong letrang ito ay may katunog siya. Ang katunog niya, yung ha. Yung talagang mabigat. So, para makuha natin ang tamang pagbigkas nito, ay, ewan ko lang kung talagang pero yung sa amin, yung sa akin, ginagamit ko talaga yung, kapag bibigkasin ko to yung letrang ito, yung ha, ay dito kinukuha yung hangin sa sa lalamunan. Ha. 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 Ayan. Ha. Okay, ha. Manipis lang siya. Halimbawa, doon sa Suratul Fatiha, Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Yan. Alhamdulillah. Okay, hindi Alhamdulillah. Mabigat yun. So lang, manipis lang siya. Alhamdulillah. Ayan. So, ang ha, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay kagaya din po ng Jim kanina. Okay, kagaya ng Jim. Bakit kagaya ng Jim? Kasi itong Jim, hindi na to yung picturean mo yung kasunod. Ay, wag mo na palang picturean kasi i-print kita. Meron na, ayos na. Ha? Ayos na to. I-print kita sa sa... Hindi na, kabisado ko na yun. At least, okay. Ang Jim at saka yung ha, okay, halos magkaparehas yan yung kanilang bahay. Yung Jim kanina, mayroong tuldok sa sa gitna, yung ha naman ay totally wala. Okay, plain siya. Wala siyang tuldok. Okay. At kung i-apply po natin yung kanyang vowels, ng ng ha, okay? At kung makita natin yung small bar sa ibabaw ng letra, ang pagbasa sa kanya ay ha. Okay, ha. At kapag small bar sa ilalim ay he. Okay? At kapag ganito naman ay hu. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Ayan. At ang itsura po ng ha kapag siya po ay nasa unahan, ay ito po ang kanyang magiging itsura. Okay, ito po ang kanyang magiging itsura kapag siya ay nasa unahan. Kagaya din po ng Jim kanina, iyan po, parehas lamang sila. Ngunit ang Jim ay may tuldok,
yung ha ay wala. Okay, as in plain talaga. Nakagaya po ng makikita natin dito sa ating screen na ito po ang kanyang itsura. So ito na lamang yung naiwan, yung kanyang ulo. Okay, yung kanyang ulo, tapos yung buntot niya, itong buntot niya nawala na kasi dumugtong na sa kanyang ang sumunod na letter. Okay? At ang kanyang itsura sa gitna ay ganito po. Ayan, plain lang siya, walang tuldok. Kung pansinin natin kanina yung Jim, may tuldok sa ilalim. Pero yung ha, ayan, wala. At kapag siya ay nasa hulihan, ayan, so babalik pa rin siya ulit sa kanyang original na itsura. So bumabalik siya. O karamihan sa mga letter natin, kapag sila ay nasa hulihan, ay babalik sila sa kanilang original na anyo mismo. Nagbabago lamang sila kapag sila nasa unahan at saka sa gitna. Maliban doon sa mga ibang letra na talagang kahit sa hulihan ay nagbabago rin ang kanyang itsura. Inshallah, makukuha din po natin yon. So, babasahin po natin ulit. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Ayan. At ang next letter po natin ay ang kha. Okay? Kha. Ito po yung K at saka H. Yung K at saka H na magkasama. So, kung papansinin natin, yung itsura naman nito, yung kha, ay kagaya din ng Jim. Ayan, ng Jim at saka ng ha. Okay, yung Jim, isang tuldok sa gitna. Ha, wala, plain lang siya. At yung kha, isang tuldok naman saan? Sa ibabaw nito. So, kapag sila ay pumasok sa sentence, ay halos parehas ang kanilang itsura maliban na lamang sa kanilang mga tuldok. So, mag-iiba po sila sa kanilang tuldok. Okay? Yung kha, isang tuldok sa ibabaw. Yung ha, walang tuldok. At yung jim ay isang tuldok sa gitna. So, kung i-apply po natin, ay yung kha pala, yung pagbigkas ng kha, ay kailangan din itong bilog yung ating bunganga. Kha. Okay, para ka lang magdudura. Ay, ito yun ang ilalamunan ko. Kha. Ayan. So, kailangan medyo bilog talaga yung ating bunganga, hindi yung nakabuka, hindi yung kha. Hindi kha. Kha. Okay, kha. Halimbawa, Khalid. Okay, Khalid. So, i-apply po natin yung vowels ng kha. Kapag makita natin ang small bar sa ibabaw ng letra, ay babasahin natin ng kha. Okay, kapag sa ilalim, khi. At kapag siya ay may ganito, yung parang maliit na kama sa ibabaw ay khu. Okay, basahin natin. Kha, khi, khu. Kha, khi, khu. Okay. Medyo mahirap yung letter na ito. Kha. Parang ganun siya. Okay. Ang itsura po nito kapag siya ay nasa unahan, ay ito na po ang kanyang magiging itsura. Okay? Kung napansin po natin, yan. Okay? Kung mapansin po natin, yung ulo naman ang naiwan, tapos ang kanyang tuldok. Yung buntot niya nawala. Okay, kinuha ng next letter. Okay. So ito na po ang itsura ng kha kapag siya ay nasa unahan. At kapag siya po ay nasa gitna, ganito rin po. Okay? Ganito lang, ulo lang, tapos ang kanyang tuldok sa ibabaw. Allahu Akbar, adhan na. Okay. Ayan. Ito po ang kanyang itsura sa gitna. Ayan. At kapag sa ulihan ay bumalik ulit siya sa kanyang original na itsura. Okay? So, yung tatlong letrang ito, ayan, kung mapansin natin, yung jim, okay, yung ha, at saka yung kha ay halos magkaparehas sila ng bahay at mag-iiba lamang sila sa kanilang mga tuldok. Yung jim, isang tuldok sa gitna, yung ha, wala, at kha,
isang tuldok sa ibabaw. Itong tatlong ito, yung jim, yung ha, at saka yung kha, ay sila ay mananatili sa ibabaw ng linya kapag sila ay nasa unahan at saka sa gitna. Okay, nakagaya po nito. Sa unahan at saka sa gitna ay palagi po silang nasa ibabaw ng linya. Ngunit kapag sila ay nasa hulihan, ay bababa ng bahagya ang kanilang mga buntot. Allahu Akbar. I-off mo. Dito ka dumano. Ayan. Okay, so ulitin ko po, yung ha ay yung jim, yung ha at saka yung kha ay mananatili sila sa ibabaw ng linya kapag sila ay nasa unahan at saka sa gitna. Ngunit kapag sila ay nasa ulihan, ay babalik sila sa kanilang original na o itsura at saka at the same time ay bahagyang bumababa sa ilalim ng linya. Ngunit yung alif, ayan, yung alif, ito yung alif po, yung alif, yung ba, ta, at saka yung tha, ay palagi po sila sa ibabaw ng linya kahit sila ay nasa unahan, sa gitna, at saka sa hulihan. So, since na nag-adhan na po, ay inshallah, dito muna tayo huminto sa kha. Okay, sa kha. Tapos, kailan natin ipagpatuloy? Sa Sabado? Sa Sabado, inshallah. Kasi bukas, Friday. Okay, sa Sabado po. Inshallah, abangan nyo po sa Sabado ang kasunod na mga letters. Okay, wag nating biglain. Ang nakuha po natin ay alif, ba, ta, tha, jim, ha, at saka yung kha. So, 7 muna. Okay, 7 muna ang ating kuhanin. Para naman makasabay yung ating mga brothers na mga baguhan sa Islam. At siguro may mga nanonood sa atin na mga sisters din. Inshallah, makasabay sila. So, i-review po natin ulit. Ayan, basahin po natin. Susundin nyo po. Alif. 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 A. A. I. U. A. I. U. U. Ba. Ba. Bi. Ba. Bi. Bu. Ba. Ba. Bi. Bu. Next po ay ta. Ta. Okay? Ta. 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 Ti. Ti. Tu. Ta. Ta. Ti. Su. Tu. Yan. Next letter po natin ay tha. Sa. Tha. Sa. Tha. Sa. Thi. Si. Thu. Tha. Sa. Thi. Thu. Yan. Next letter po natin ay jim. Okay, jim. Ja. Ja. Ji. Ju. Ja. Ji. Ju. Next letter po natin ay ha. 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 Hi. Hi. Hu. Hu. Ha. Ha. Hi. Hi. Hu. At ang last letter natin ay kha. 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 Yan. Kha. Kha. Khi. Hi. Khu. Kha. Kha. Khi. Hi. Khu. Ayan. So, hanggang dito na lamang po muna yung ating talakayan. Inshallah po ipagpatuloy natin by Saturday. Sa Sabado po, same time pa rin, inshallah. Inshallah. Okay, same time pa rin ay pagpatuloy po natin ang mga kasunod nito. So, sa mga viewers natin at sa mga estudyante natin na nag-aaral, ay sikapin po ninyong makabisado ang 7 letra na nakuha po natin. Ang kanilang itsura sa unahan, okay, ang kanilang itsura kapag sila ay single, nag-iisa lang, okay, kapag sila sa unahan, sa gitna at saka sa
sa ulihan. Para po kapag natapos natin to lahat, ang 28 letters, ay inshallah, kung talagang nagsumikap kayo na makabisado ito, ay inshallah, kayang-kaya nyo nang basahin ang Quran biiznillah. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Inshallah po, abangan nyo po sa Sabado, same time pa rin, 3:30 sa Pilipinas, at 10:30 naman dito sa Saudi Arabia. So maraming salamat po sa inyong panunood. Nawa ay gantimpalaan tayong lahat ng Allah sa ating mga mabubuting gawain. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.